Finally, ni-reveal na ni Oda ang may hawak ng huling road poneglyph. Sa last video nga ay napag-usapan natin yung patungkol sa possible na pagiging miyembro ng Holy Knight netong si Queen Candle. May mga nilatag nga tayong ebidensya ukol dito. Kaya naman ay suggest na bago kayong magpatuloy na panoorin itong video na to, panoorin nyo muna yung last video natin since magkakonekta nga ito. Basically ito na nga yung part 2 ng theory natin patungkol kay Queen Candle. Bali sa video nga na to, papatunayan ko naman sa inyo kung paanong itong si Queen Candle ang possible na may hawak ng huling road poneglyph or simply siya ang man with marked flames. Sa pagtatapos nga ng video na to, malalaman nyo yung mga ebidensya patungkol sa mga claims nating ito. Ngayon kung malinaw na game, umpisa na natin itong topic natin. In chapter 1081 nga napag-usapan nila Kuzan at ng Blackbeard Pirates ang patungkol sa man with marked flames. Naniniwala nga itong si Blackbeard na hawak daw ng misteryosong tao na to ang isa sa mga road poneglyph. Sa conversation nga na to nabanggit ni Shiryu na ang hinala niya nagmula daw sa world government itong man with marked flames, which is kung iisipin nyo magmi-make sense dahil as we all know confident nga itong world government. At parang hindi sila gumagawa ng aksyon para pigilan ang mga pirata na hanapin ang mga poneglyphs. Kung marirealize nga natin, posibleng nung time na mapuntahan na ng Roger Pirates itong Laugh-Tale at nalaman ito ng world government, malamang na napagtanto nila na posible palang may makapunta sa Laugh-Tale. Ang buong akala nga nila walang makaka-figure out kung paano makakapunta dito. Kaya naman ang countermeasure nga na ginawa nila syempre yung kunin ang isa sa mga road poneglyphs. Dahil kung kulang nga ng isa itong apat na kailangang road poneglyph, paniguradong wala nang makakapunta sa Laugh-Tale. Ngayon ang magiging tanong sino ang may hawak neto? Yes, pinapabantayan ito ng world government sa isa sa pinakamalalakas nilang Holy Knight. Binabantayan ito ng man with marked flames. Naglalakbay ito sa iba't ibang parte ng mundo para hindi siya matunton ng mga piratang gustong makuha itong road poneglyph na to. Kuya Ineru, kung hawak nga talaga ng world government itong huling road poneglyph, di ba mas magiging safe ito kung itatago na lang nila ito sa Merijoa? Bali personally nga ang sagot dito hindi. Dahil all throughout nga sa kwento ng One Piece nakita naman natin na makailang beses nang napapasok itong Merijoa ng sobrang dali lang. Obviously napasok ito ni Sebek. Nandyan nga rin yung pag-infiltrate dito ni Lafitte, pagpasok ng Revolutionary Army, pagpasok ni Jewelry Bonnie, ni Kuma gamit ang Popo Fruit at marami pang ibang individual. Meaning hindi safe ang huling road poneglyph kung itatago nila ito sa Merijoa. Plus kung iisipin nyo mas magiging target nga ng mga pirata itong Merijoa kung dito itatago itong road poneglyph. Since once na magkaroon na ng knowledge ang mga pirata na nasa Merijoa itong huling road poneglyph, malamang sa malamang na baka sugurin ng mga pirata itong Merijoa. At ayaw nga itong mangyari ng mga Gorosei. Nakita naman natin yan sa mga recent chapters. Kaya naman it makes sense lang na kung hawak ng world government itong huling road poneglyph, ipapabantay nila ito sa isa sa pinakamalalakas nilang tauhan, which is itong man with marked flames. At iikot ito sa iba't ibang parte ng karagatan. Nang sa ganon walang magiging definitive location itong mga pirata kung saan nila hahanapin itong huling road poneglyph. Kumbaga similar sa ginagawa na itong si Zunisha na lakad ng lakad na meron ding hawak na road poneglyph. So sino nga ba itong man with marked flames? Bali sa tumatakbong flashback nga na itong si Brook naniniwala akong makakakuha tayo ng subtle hint na ito si Candle. Yes, sa last video nga nabanggit ko yung posibilidad na isa siyang Holy Knight. Tinatrabaho niya itong si King Ruben. Dagdag ebidensya pa nga nung time na ni-reveal itong si Candle nakita natin siya sa isang opera house. At in One Piece live action nga specifically sa Logtown arc nakakita tayo ng isang opera
Opera House. At guess what kung anong pangalan ng Opera House? Man Mayor. Similar sa inintroduce na apelyido netong si Ganku, isa siyang Man Mayor. At syempre dahil nga sa nanay niya itong si Candle, obviously na isa ring Man Mayor itong si Candle. Ang nag-iisang clue nga lang na mapopoint out natin kaya ako nasabing isa siya sa may pinakamatataas na posisyon sa mga Holy Knights makikita natin during chapter 1160. Kung matatandaan nyo sa pag-uumpisa ng hunting tournament nagkaroon nga ng pustahan itong mga Celestial Dragons kung sino ang tingin nilang mananalo o kung sinong pamilya ang may pinakamaraming mapapatay na slaves. At itong Figarland at Man Mayor nga ang naglalaban sa lead. Meaning itong dalawang pamilya na to ang pinakamalalakas sa mga Holy Knights. Obvious naman yan dahil sa itong Figarland family nga ang humahawak sa posisyon ng pagiging commander ng Holy Knights. Meaning possible na meron ding equivalent position ang Man Mayor family dito. At dahil nga sa nalaman natin during God Valley incident na hindi pa Holy Knight itong si Ganku at isa pa nga lang siyang God's Blade, ang pinaka-logical lang na isipin na nagpapalamang sa kanila during sa hunting tournament isang Man Mayor na naka-off screen. Ito kaya si Candle? Kasama kaya siya sa God Valley at itinago lang ni Oda? Anyway, ngayong na-establish na nga natin na posibleng isa itong si Candle sa may pinakamatataas na posisyon sa Holy Knights, possible ngang sa kanya inintrust itong huling road poneglyph. Siya ang pinagbabantay dito. Sa tanong nga kung paano nakuha ni Candle ang Mark Flames, may dalawa nga tayong sagot dyan. Una, possible na makaka-acquire pa lang siya ng sugat. Masasaksihan pa lang natin to sa parating na flashback ni Brook. Ang ikalawang sagot naman yung Omen. Pwede ngang ito yung tinutukoy ng mga tao. Ito yung dinidescribe nilang Mark Flames. Itong apoy sa likuran ni Candle. Ngayon ang magiging tanong Kuya Ineru, di ba babae itong si Queen Candle? At ang nickname nga na hinahanap Man with Mark Flames. Meaning lalaki dapat itong karakter na to at hindi babae gaya ni Candle. Tama? Bali may explanation nga tayo dito. During nga sa issue 28 ng Weekly Shonen Jump in 2019, nagbigay nga ng comment itong si Oda. At ang nabanggit nga niya binabasa niya daw itong Rose of Versailles. Nagulat nga itong si Oda na babae daw pala itong si Oscar. Sa mga hindi nakakaalam ng kwento na itong Rose of Versailles basically nga kwento ito ng bida na si Oscar. Isinilang nga siyang biologically female. Babae talaga siya. At since itong tatay ni Oscar isang military general, desperado siyang magkaanak ng lalaki para magkaroon siya ng heir at para magpatuloy itong legacy ng family nila. Kaya naman imbis nga na palakihin as babae, pinalaki nila itong anak nilang babae as lalaki at pinangalanan nila itong Oscar. At yes, sa tingin ko nga na-inspire si Oda sa karakter ni Candle kay Oscar. Obvious naman sa design, di ba? Parehong-pareho nga ng suot, ultimo buhok. At gaya nga sa comment ni Oda, nung malaman niyang babae pala itong si Oscar, possible ngang ito rin yung gustong iparamdam sa atin ni Oda once na i-reveal niya na it turns out na itong hinahanap na man with Mark Flames actually na hindi talaga lalaki. Bagkos babae pala. Ito si Queen Candle. Kaya lang siya nabansagang man dahil sa ang akala ng mga nakakakita sa kanya isa siyang lalaki. Anyway, ayun na nga yung maikling topic natin patungkol sa posibilidad na itong si Candle ang man with Mark Flames. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin sa araw na to, pindutin nyo na yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!